Mga kwento ni Pilyo Tabatito, Episode 2, Ang Dilim ng Diplomat Hotel. Si Marco, isang batang photographer na mahilig sa mga abandoned places, ay napagpasyahan isang gabi na bisitahin ang isa sa mga pinakatanyag na haunted spots sa Baguio, ang Diplomat Hotel. Marami na siyang naririnig na kwento tungkol dito, mga kaluluwang hindi matahimik, mga bangungot ng nakaraan, at ang misteryosong mga yapak na naririnig tuwing gabi. Pero para kay Marco, isang dokumentaryong proyekto lang ito. Gustong-gusto niyang makuha ang mga larawan ng kasaysayan, mga sira-sirang pader, at ang malapangarap na tanawin mula sa ibabaw ng burol. Dumating siya sa hotel bandang hating gabi, armado ng kanyang kamera at flashlight. Tahimik ang buong lugar, ang hangin ay tila mas mabigat kaysa dati. Walang katao-tao, ngunit ramdam niyang hindi siya nag-iisa. Sa bawat click ng kanyang kamera parang may humahabol sa kanya, mga aninong gumagalaw sa bawat sulok. Habang kumukuha siya ng mga larawan sa dating kapilya ng hotel, naramdaman niyang may malamig na hiningang dumaan sa kanyang batok. Luminga siya at walang tao, pero nang makita niya ang screen ng kanyang kamera, may nakita siyang aninong hugis tao. Nagpigil siya ng hininga at kinilabutan pero nagpatuloy siya. Hindi siya magpapatinag. Sa pag-ikot niya sa mga sira-sirang kwarto, narinig niya ang tunog ng mga yabag. Mabigat, malalim. Sa bawat hakbang ng hindi nakikitang presensya, nararamdaman niyang palapit ito sa kanya. Ngunit sa halip na umalis, lalo pa siyang naakit. Parang may bumubulong sa kanya. Huwag kang aalis. Nakarating siya sa itaas ng hotel, sa rooftop na minsan ay naging tambayan ng mga madre at mga pasyente ng dating ospital. Pagdating niya roon, natagpuan niya ang isang babaeng nakatalikod, nakaputi, nakatayo sa gilid ng rooftop. Agad niyang kinuha ang kanyang kamera at kinunan ang babae. Ngunit nang i-check niya ang kanyang kuha, wala siyang nakita sa larawan. "Miss?" Tawag ni Marco, nilalapitan ng babae. Hindi ito sumagot. Dahan-dahan siyang lumapit at sa kanyang pag-abot sa babae, humarap ito. Walang mukha. Napasigaw si Marco at tumakbo pabalik, pero tila lumiliit ang mga daanan. Naririnig niyang bumibigat ang kanyang hininga at bawat sulok ng hotel ay tila binabantayan ng mga matang hindi niya makita. Pagdating niya sa pinto ng hagdanan, naramdaman niyang hindi na siya makalabas. Isang matandang lalaki na tila pari ang humarang sa kanya, nakasuot ng lumang abito. "Dito ka lang anak," sabi ng lalaki, sa malamig na tinig. Pinilit ni Marco na takasan ang matandang lalaki, pero biglang lumabo ang paligid. Napansin niyang hindi na siya nasa hotel. Bumalik siya sa isang panahon na ang Diplomat Hotel ay isang ospital noong panahon ng digmaan. Nakarinig siya ng mga iyak, sigawan at mga dasal. Nakita niyang isa-isang tinutugis ng mga sundalo ang mga madre at pasyente at pinupugutan ng ulo. Ang babaeng nakita niya sa rooftop ay naroon muli, nakatali, umiiyak. Tumingin ito sa kanya, pero ngayon, may mukha na siya. Ngunit ito'y puno ng pighati at takot. "Tulungan mo ako," sabi ng babae. Ngunit bago pa man makalapit si Marco, isang sundalo ang humataw sa kanya ng tabak. Nagising siya sa loob ng hotel, ngunit wala na siyang malay kung nasaan siya. Puro dugo at galos ang kanyang katawan. Tila umikot ang mundo niya at napagtanto niyang hindi na siya makakatakas. Sa salamin ng kanyang kamera, nakita niya ang sarili. Wala na siyang ulo. Siya na ngayon ang bagong kaluluwang maghihintay sa susunod na bibisita. At mula noon, naging bahagi na si Marco ng madilim na kwento ng Diplomat Hotel. Isang kwento ng hindi makatahimik na kaluluwa, naghihintay ng susunod na biktima.